Olivia POV. Ano? Magiging bodyguard ako ng playboy na si Gabriel Villatore? No way! Malakas sa pagtutol ang namutawi sa aking mga labi nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Ninong Sandro. Ipinatawag niya ako sa opisina nito dahil may importante misyon daw siyang ibibigay sa akin. Kaya dali-dali ako nagpunta para lang malaman ko na ang misyon na tinutukoy ni Ninong ay ang pagiging bodyguard pala ni Gabriel Villatore. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Gabriel na anak ng isang makapangyarihan at matinong politiko na sa senador, si Greg Villatore? Si Gabriel ay ang black sheep at panganay na anak ng senador sa isang kilalang beauty queen. Hindi lamang kilala ang binata bilang anak ng politikong ama nito, kundi kilala rin to bilang easy-go-lucky at playboy. Para lamang tong nagbibihis ng damit kung magpalit ang nobya. Ngunit nakapagtataka na walang babaeng naghahabol dito at nagsasabing nabuntis nito o babaeng ayaw makipagkalas dito. Siguro ay tinatampalan ng binata ng salapi ang mga nagiging nobya nito, kaya lahat sila ay tumatahimik. Hate ko mga tulad ni Gabriel na walang ginawa kundi ang makipaglaro sa mga babae. Ito ang panganay na anak, ngunit umaakto to na parang bunso. Sa halip na tumulong sa ama nito sa pagpapatakbo ng mga negosyo, ay puro pambababae at pagpapaligaya lang sa buhay ang ginagawa nito. Napaka-irresponsabling anak. Please, Olivia, this is work. Huwag mong isama sa trabahong personal mong feelings, okay? Sermon sa akin ni Ninong Sandro, ang police director ng aming syudad. Matalik na kaibigan to ng daddy ko, na isang retired general. At sa dito ako pinagbili ni daddy bago sila nag-migrate sa ibang bansa, kasama si mami at ang nakababata kong kapatid na si Olga. Ninong, hindi ko isinasama ang aking personal feelings sa trabaho ko. Ayoko lang tagan na maging bodyguard ni Gabriel. Lieutenant Olivia Lopez, nasa loob ka ng opisina ko, so address me properly. Malakas ang boses na wika ni Ninong. Galit na ito, kaya bigla akong tumahimik. Pangalawang ama ang turing ko kay Ninong at nirerespeto ko siya, kaya hindi ako nakipagtalo pa. Alam kong dahil playboy si Gabriel, kaya ayaw mo maging bodyguard niya. Dahil nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa playboy mong ex-boyfriend, hindi ba? Nito. Tama si Ninong. Dahil katulad ng ex-boyfriend kong si Larry si Gabriel, na sobrang playboy, kaya ayoko na maging bodyguard nito. Ngunit kung hindi ko tatanggapin ang trabahong to, ay hindi lamang magagalit sa akin si Ninong, kundi mapapatunayan din ni Ninong na tama ang sinabi nito na dinadala ko sa trabaho ang aking personal feelings. Lalabas na wala akong professionalism kapag tinanggihan ko ang trabahong to. Nakakainis? Kasalanan to ni Larry. Sorry po sir, na kayo kong paumanhin ko rito. Wala akong choice, kundi tanggapin na lang ang trabahong ito. So tinatanggap mo na? Yes sir. Malakas ang boses na sagot ko. Ipopokus ko na lang aking isip sa trabaho ko bilang bodyguard ni Gabriel at hindi ko na lamang papansinin kung marami ako makita ng mga babae nito. Wala akong pakialam sa personal nitong buhay. Yun ang dapat kong itatak sa aking isip kapag naging bodyguard na niya ako. Good! Nasisiyang wika ng matanda. May kinuhat ng folder sa gilid ng mesa at mabilis na binigay sa akin. Yan ang details ni Gabriel. Pag-aralan mo na mabuti. At uunahan na kita, Olivia. Hindi madali ang pagbabantay sa binatang yan dahil lahat ng mga nagiging bodyguard niya ay natatakasan niya. Kaya dapat maging alisto ka palagi. Yes, sir. Mariin kong sagot. Hindi lang pala babaerong Gabriel na to, kundi sakit din pala sa ulo ng mga naging bodyguard nito. Kapag masyado nitong pinasakit ang ulo ko, ay makakatikim to na mabigat at malakas kong kamao. Pagkatapos niyang tanggapin ng folder na naglalaman ng details si Gabriel, ay agad na siyang lumabas sa opisina ng kanyang ninong at sumakay na sa kanyang kotse. Saglit niyang binuksan ng folder at tiningnan ang full body picture ni Gabriel na nasa loob ng folder. Napaismid siya na makita ang maganda nitong pagkakangiti. May killer smile to na nakakaakit sa mga kababaihan.
Gwapo to sa salitang gwapo. Sa totoo lang, ay mas gwapo pa to kaysa sa ibang mga local actor sa bansa. Ngunit ang kagwapuhan nitong taglay ay walang epekto sa akin. Inis lamang ang tanging nararamdaman niya rito. Naiiling siyang inihagi sa katabing upuan ang folder at mabilis sa pinaandar ang kanyang kotse, sabay minaniobra palayo sa police station. Mabagal ang patakbo niya dahil sa mga tumatawid ng bigla na lamang may bumundol sa likurang bumper ng kanyang kotse. Oh my God! Malakas siyang napamura at naipahampas ang dalawang kamay sa manibela nang makita niyang isang pulang kotse sa likuran ng kanyang sasakyan. Tumaas ang kilay ni Olivia na makita niyang lumabas ang isang maganda at sexy na babae mula sa driver's seat at sa katapat na pintuan naman ay lumabas ang taong hindi niya na inaasahang makikita. Hindi pa nga siya nagtatrabaho rito ay minamalas na agad siya. Ano pa kaya kung bodyguard na niya ako? Mabilis siyang lumabas sa kotse para harapin ang babaeng nabubunganga na. Ikaw ba ang driver ng kotse na to? Bigla na namang huminto sa harapan ko? Nakapamewang na tanong sa akin ng babae habang nanlalaki ang mga mata. Bakit? May nakikita ka bang ibang tao na lumabas sa kotse maliban sa akin? Pabalang na sagot ni Olivia sa babae, sabay alis niya sa suot na sunglasses. Narinig niya ang mahinang pagsipol ni Gabriel na siyang kasama ng babaeng mataray na lumapit sa kotse ko. Sinamaan ko to ng masamang tingin at inirapan to. Sa halip na ma-offend siya sa ginawa kong pag-irap, ay isang nakakalokong ngisi lamang ang ginanti nito sa akin. Abat, may gana ka pang mamiloso po? Matapos mong banggain ang aking kotse? Galit na sita sa akin ng babae. Tila mas lalo to naging mataray na makita ang ginawang kasama nito nang malaman ay boyfriend nito. Hula ko, ay bagong girlfriend ni Gabriel ang babaeng to na kumakaasta ay parang anak siya ng presidente ng bansa. Excuse me? Kanino bang kotse ang nasa likuran at nasa unahan? Nakataas ang kilay na tanong ko sa babae. Bigla ka kasing huminto sa harapan ko, kaya nabangga kong kotse mo at nagasgasan mo mamahalin kong kotse. Bayaran mo ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Singhal nito sa akin. Gusto nang uminit ng aking dugo, ngunit nakapagtimpi pa ako. Natural, nahihinto ako dahil may mga batang tumatawid sa tamang tawiran. Alangan niya mong sagasaan ko sila. Inis na sabi ko sa babae. Wala sa loob na napatingin ako kay Gabriel na tila na-amuse na nakikitang pagbabangayan namin ng kasama nitong babae sa harapan nito. Napasimangot ako, sabay irap ng kindatan niya ako. Che, babaero talaga lalaking to? Nanggigigil na sabi ko sa aking isip. Wala akong pakaalam sa sinasabi mo at wala kang karapatan na pangaralan ako. Bayaran mo ang damage ng kotse ko kung ayaw mo tumawag ako ng pulis. Muling banta ng babae sa akin. Iniisip yata nito na matatakot ako kapag sinabi nito yon. What a coincidence! I'm a police officer, kaya hindi mo na kailangan pang tumawag ng pulis. I'm Lieutenant Olivia Lopez. Patingin nga ng lisensya mo, miss. Ani ako rito, matapos kong ipakita rito ang aking ID. Gusto ko na mapangisi, nang makita ko na biglang namutla ang babae at napaatras hanggang sa napasandig sa balikat ni Gabriel. Hula ko ay wala tong driver's license at baka nga hindi to may-ari ng kotse, kundi ang magulang nito at tinakas lamang yun para may pagmayabang sa kasamang lalaki. Honey, help me! Ipinulupot nito ang mga braso sa leeg ng binata at nakikiusap ang mukhang tiningnan nito si Gabriel na bigla namang tumaas ang kilay. Ewan, kung dahil sa pabebe na pagsasalita ng girlfriend nito o dahil sa nalamang pulis ako. Inalis si Gabriel ang mga braso ng babae na nakapulupot sa leeg nito at lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan na gagawin ito, kaya hindi ako nakapalag na bigla niya ako hinapit sa bewang at hinila palapit sa katawan nito. Baka naman pwede natin pag-usapan to, pretty officer. Mahinang bulong nito sa gilid ng aking tenga. Biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nang maramdaman ko ang mainit itong hininga sa likuran ng aking tenga. Babaero at walang modo talagang lalaking to.
Akala niya madadala niya ako sa pangaakit niya? Bago pa nito mahulaan ko anong gagawin ko, ay bigla kong inapakan na malakas ang paa nito at pagkatapos ay malakas kong tinuhod ang pagitan ng mga hita nito. Ngunit sinigurado ko na ang lakas at bahagi ng hinaharap nito na tatamaan ng aking tuhod ay hindi sasapat para mabaog ito. Gusto ko lamang tumbigyan ng leksyon na hindi lahat ng mga babae na dadala sa pangaakit niya. Damn you, lady! Namumula ang mukha sa galit na sigaw ni Gabriel habang nakayuko at hawak ng magkabilang palad ang tinamaang kasangga. Tarantang dinaluhan to ng babae. Ano? Babayaran mo ba ako sa damage ng kotse ko? Plus physical harassment na ginawa sa akin ng boyfriend mo? O dadahin ko kayo sa presinto? Banta ako sa babae na lalong namutla ang mukha. Babayaran ko. Tarantang pumasok sa loob ng kotse ang babae at paglabas ay may dala na itong 5,000 piso. Eto na, siguro naman sapat na yan. Mabilis kong tinanggap ang perang ibinibigay nito. Kasya na to pambayad sa talyer para maayos ang pagkakayupi at mapalitan ang pinturang nagasgas sa kotse ko. Mag-iingat ka sa susunod, miss. Hindi lahat ng tao mabubundol may katulad ko na kaya magpasensya sa inyo. Ani ako rito. Pagkatapos ay naglakad na ako pabalik sa aking kotse. Hindi pa tayo tapos, lady. Magkikita pa tayo. Inisabanta sa akin ni Gabriel. See you tomorrow. Nang iinis sa sagot ko, sabay saludo rito bago ako tuluyang pumasok sa loob ng aking kotse. See you tomorrow. Dahil bukas ay mag-uumpisa na ako magtrabaho bilang bodyguard mo. Sa kabilang banda, Dad! Are you kidding me? Bibigyan mo ako ulit ng panibagong bodyguard? At nagsawa na kayo sa mga lalaking bodyguard na ibinigay niyo sa akin. Kaya isang babae naman ngayon na kinuha mo bodyguard ko? Hindi ba kayo natatakot na baka ma-inlove to sa akin? Papasok pa lamang sa Olivia sa gate ng malaking bahay ng mga Villatore ay dinig ko na ang malakas na boses ni Gabriel habang kausap ang ama nito. Halatado na sobrang tutol na magkaroon to ng bagong bodyguard at isang babae pa. Ano kaya magiging reaksyon ng magaling na lalaki kapag nakita nito ang magiging bagong bodyguard nito ay ang babaeng may-ari ng nabundol na kotse ng girlfriend niya at muntik nang pumutol sa kanyang kasangga. Tiyak na mas lalo lamang itong tututol. Ngunit wala naman itong magagawa kundi sindi ng ama nito. Sinigurado sa akin ni Senator Villatore na kahit anong gawin ko sa anak nito, ay hindi niya ako tatanggapin sa trabaho at mas makakabuting araw kung mapatinukong anak niya. But I doubt it. Hindi ko kaya mapatinong anak niya na sagad na yata hanggang butong pagiging babaero at good for nothing. Nang nasa tapat na ako ng pintuan, ay kumatok pa rin ako kahit na nakabukas naman yon. Magkasabay na napatingin sa akin ang mag-ama na may magkabilang ekspresyon sa mukha na makita ko. Nakangiti ang mukha ni Senator Villatore, samantalang nakakunot naman ang noo ni Gabriel at hindi maitago ang pagtataka sa mukha. Nandito ka na pala, Olivia. Get inside para magkakilala kayo ng anak ko. Nakangiting paanyaya ni Senator sa akin. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin, Dad? Do you know na halos muntik na maputol ang lahi natin dahil dyan? Inis sa tanong ni Gabriel sa kanyang ama. I'm your new bodyguard, Mr. Villatore. Seryoso ang mukha niya sagot ko rito. And correction, hindi pa mapuputol ang lahi niyo kahit na hindi ka mag-aanak dahil may isa ka pang kapatid na lalaki. Mabilis kong dugtong na lalo nagpatindi sa inis na nararamdaman ng binata sa akin. Mabuti naman at magkakilala na pala kayo ng anak ko, Olivia. Hindi ko na pala kailangan na ipakilala kayo sa isa't isa. Nakangiting sambit sa akin ng senador at hindi pinansin ang sinabi ng anak nito na tila ba wala tong narinig. Mas lalo namang ikinainis si Gabriel ang tila pambabaliwala ng ama sa sinabi nito. Hindi mo ba ako narinig, Dad? This woman hurts me yesterday. I heard you, Gabriel. I know na hindi gagawin ni Olivia kung ano man ang ginawa niya sa'yo kung hindi mo siya ginawa ng masama. Pagtatanggol sa akin na matanda, sa halip na kampihan ng anak nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel sa narinig.
Hindi ito makapaniwala na mas kinampihan ang sariling ama ng isang estrangherong katulad ko kaysa rito na sariling anak ng senador. Natitiyak ko na lagpas na sa siling ng bahay nila ang inis nito sa akin. I'm sorry kung nasaktan kita kahapon, Mr. Villatore. Paumanhin ko rito. After all, he's still the son of my employer. Araw-araw kami magkakasama at hindi magandang tingnan kung lagi kaming magbabangayan. Pero kung magbibihave ka lamang at hindi aakto katulad ng ginawa mo kahapon, ay magkakasundo tayo. Dugtong ko sa aking sinabi. Gusto kong iparating rito na hindi nito dapat pang ulitin ang ginawa nito kung ayaw niyang tuluyan ko na siyang putulan ng kaligayahan. Narinig mo yun, Dad? Inamin na ng babae niya na sinaktan niya ako kahapon. Kaya ayoko maging bodyguard yan? Nakangising sabi ni Gabriel sa ama. Iniisip nito na tatanggalin ako sa trabaho ng senador dahil sa ginawa kong pag-amin. Magpakalalaki ka nga, Gabriel. Babae na nga nag-sorry sa'yo. Umakto ka naman na parang babaeng spoiled na ayaw tumanggap ng sorry. What? Ako pang pinagalitan mo, Dad? This is crazy. Sino bang anak mo sa aming dalawa? Stop it, Gabriel. Pwede bang huwag mong pairalin ang pagiging childish mo? Kailangan mo ng bodyguard dahil may nagtatangka sa buhay mo. At sa Olivia ang gusto kong maging bodyguard mo. Period. Okay, kailangan ko ng bodyguard. Pero sa tingin niyo, Dad, kaya niya akong ipagtanggol? Baka nga mauna pang tumakbo ang Olivia na yan kaysa sa akin kapag nakaharap niya mga tao nagtatangka sa buhay ko. Anito sa ama at tinapunan ako ng masamang tingin. Tama si Ninong. Mababa nga ang tingin ng lalaking to sa akin. At iisipin nito na hindi ko siya kayang ipagtanggol kapag nakaharap ko ng mga nagtatangka sa buhay. Dahil isa akong babae. Bahala siya kung anong gusto niyang isipin niya. Hindi ko ipagtatanggol ang aking sarili. Dahil mas maganda nga kung hindi ako magiging bodyguard dito. Hindi ko rin naman gusto magtrabaho bilang bodyguard ng hambog na lalaking to. Pwede ba, Gabriel? Tumigil ka na, please. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na magbabago ang aking isip. Si Olivia magiging bodyguard mo. Tapos ang usapan. Final na wika ng ama nito. Pagkatapos itinawag ang isang katulong para samahan ako sa magiging kwarto ko sa mansyon nila. Matapos magbili ng matanda sa katulong, ay napapailing na naglakad na ito paakyat sa hagdan at hindi na pinansin ang pagtutol ng anak. Akala mo ba nagwagi ka na laban sa akin? Pwes, nagkakamali ka. Dahil gagawin ko lahat para paalisin ka ni Daddy mula sa pagiging bodyguard ko. Suit yourself, Mr. Villatore. Dahil mas ikakatawa ko kapag tinanggal ako ng ama mo bilang bodyguard mo. Aniya ko rito habang nakataas ang kilay at tinalikuran to para sumama sa kasambahay nila. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako nang bigla ko may naalalang sabihin rito. Huminto ako at tilingon si Gabriel habang nakasunod sa akin ang mga mata. One more thing, Mr. Villatore. I just want you to know that I don't like being your bodyguard. Kung hindi mo ako gusto bilang bodyguard mo, mas lalong hindi ko gusto na maging bodyguard mo. Hindi ko gustong sayangin ang oras ko sa pagbabantay sa isang easy-go-lucky at good for nothing na katulad mo. Pahabol ko bago ko siya muling tanalikuran. Olivia, bumalik ka rito. Ulitin mo sinabi mo at makakatikim ka sa akin. Galit na sigaw ni Gabriel, ngunit hindi ko to pinansin. Mas mabuti nga kung makagagawa ang binata ng paraan para alisin ako ng ama nito mula sa pagiging bodyguard niya. Pakaramdam ko kasi ay na-triple yata ang edad ko sa makikipag-usap pa lamang rito. Paano na lamang kapag nagtagal pa ako sa pagiging bodyguard niya? Baka mukhang 80 ng itsura ko dahil sa malaking komisyon na magaling na lalaki.